Mga Gawa, ika-27 kabanata. At nang ipasya na kami ay lalayag na patungo sa Italia, ay ibinigay nila si Pablo at ang iba pang mga bilanggo sa isang senturyon na nagngangalang Julio sa pulutong ni Augusto. At sa paglulan namin sa isang daong Adramento na palayag sa mga dakong nasa baybayin ng Asya, ay nagsitulak kami na kasama namin si Aristarco na isang taga-Macedonia mula sa Thessalonica. At nang sumunod na araw ay nagsidaong kami sa Sidon, at pinagpakitaan ni Julio ng magandang loob si Pablo, at pinahintulutan siyang pumaroon sa kanyang mga kaibigan, at siya'y magpakaginhawa. At nang kami magsitulak buhat doon, ay nagsilayag kami na magsipanganlong sa Chipre, sapagkat pasalunga ang hangin. At nang matawid na namin ang dagat na nasa tapat ng Cilicia at Pamphylia, ay nagsirating kami sa Mira na isang bayan ng Lycia. At nasumpungan doon ng senturyon ang isang daong Alejandria na lumalayag na patungo sa Italia, at inilulan niya kami roon. At nang makapaglayag na kaming marahan ng maraming mga araw, at may kahirapan kaming nakarating sa tapat ng Nido, na hindi kami tinulutan ng hanging makasulong pa, ay nagsilayag kami na nagsipanganlong sa Creta sa tapat ng Salmon. At sa pamamaybay namin dito na may kahirapan, ay nagsidating kami sa isang dako na tinatawag na Mabubuting Daungan, na malapit doon ang bayan ng Lasea. At nang magugol na ang mahabang panahon at mapanganib na ang paglalayag, sapagkat nakalampas na ang pag-aayuno, ay pinamanhikan sila ni Pablo. At sa kanila'y sinabi, "Mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makapipinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa lulan at sa daong, kundi naman sa ating mga buhay." Datapwat may higit pang paniwala ang senturyon sa piloto at sa may-ari ng daong kaysa mga bagay na sinalita ni Pablo. At sapagkat hindi bagay hintuan sa tagginaw ang daungan, ay ipinayo ng karamihan na tumulak mula roon, at baka sakaling sa anumang paraan ay makarating sila sa Phoenix, at doon huminto sa tagginaw na yaoy daungan ng Creta na nasa dakong hilagang silanganan at timugang silanganan. At nang marahang humihihip ang hanging timugan na inaakalang maisasagawa nila ang kanilang nasa, itinaals nila ang sinepete at namaybay sa baybayin ng Creta. Datapwat hindi nalaon ay humampas na galing doon ang maunos na hangin na tinatawag na Euroclydon. At nang ipadpad ang daong at hindi makasalungat sa hangin, ay nangagpabaya na kami at kami ipinadpad. At sa pagtakbo ng daong na nanganganlong sa isang maliit na pulo na tinatawag na Clauda, ay may kahirapan naming maitaas ang bangka. At nang maitaas na ito, ay nagsigamit sila ng mga lubid na tinalian ang ibaba ng daong. At sa takot na baka mapapadpad sa Sirte, ay ibinaba nila ang mga layag, at sa gayoy napaanod sila. At sapagkat lubhang nakikipaglaban kami sa bagyo, nang sumunod na araw ay nangagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ng kanilang sariling mga kamay ang mga kasangkapan ng daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw, ni ang mga bituin man ng maraming mga araw, at sumasa ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. At nang maluwat nang hindi sila nagsisikain, ay tumayo si Pablo sa gitna nila at sinabi, "Mga Ginoo, nangakinig sana kayo sa akin at hindi umalis sa Creta at nailagan ang kapinsalaang ito at kapahamakan. At ngayon ay pinamamanhik ko sa inyo na inyong laksan ang inyong loob, sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang daong lamang. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran, na nagsabi, 'Huwag kang matakot, Pablo, kailangang ikaw ay humarap kay Cesar. At narito, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. Kaya nga, mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. Datapwat tayo'y kailangang mapapadpad sa isang pulo. Datapwat nang dumating ang 14 na gabi, samantalang kami ipinapadpad ng hangin sa magkabi-kabila ng dagat ng Adriatiko. Nang maghahating gabi na, ay sinasapantahan ng mga mangdaragat na sila'y nangalalapit na sa isang lupain. At kanilang tinarok at nasumpungang may 20 dipa, at pagkasulong-sulong ng kaunti ay tinarok nilang muli at nasumpungang may 15 dipa. At sa takot naming mapapadpad sa batuhan, ay nangaghulog sila ng 4 na sinepete sa hulihan, at iniibig mag-umaga na. At sa pagpipilit ng mga mangdaragat na mangagtanan sa daong,
At nang maibaba na ang bangka sa dagat na ang dinadahilan ay mga huhulog sila ng mga sinipete sa unahan, ay sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban sa magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo hindi mga kaliligtas. Nang magkagayoy pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at pinabayaang mahulog. At samantalang nag-uumaga ay ipinamanhik ni Pablo sa lahat na magsikain na sinasabi, ang araw na ito ang 14 na araw na kayo'y nangaghihintay at nangagpapatuloy sa hindi pagkain na walang kinakaing anuman. Kaya nga ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsikain, sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo, sapagkat hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sinuman sa inyo. At nang masabi na niya ito at makadampot ng tinapay, ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat at kanyang pinagputol-putol at pinasimulang kumain. Nang magkagayoy nagsilakas ang loob ng lahat at sila na may pawang nagsikain din. At kaming lahat na nangasa daong ay 276 na kaluluwa. At nang mga busog na sila ay pinagaan nila ang daong na ipinagtatapon sa dagat ang trigo. At nang mag-umaga na ay hindi nila makilala ang lupain. Datapwat nababanaagan nila ang isang luok ng dagat na may baybayin. At sila'y nangagsang usapan kung kanilang maisasadsad ang daong doon. At inihulog ang mga sinipete at kanilang pinabayaan sa dagat samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit. At nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan, ay nagsipatungo sila sa baybayin. Datapwat pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng 2 dagat, ay kanilang isinadsad ang daong at ang unahan ng daong ay napabunggo at tumigil na hindi kumikilos. Datapwat nagpasimulang magkawasak-wasak ang hulihan sa kalakasan ng mga alon. At ang payo ng mga kawal ay pagpapatayin ang mga bilanggo, upang ang sinumay huwag makalangoy at makatanan. Datapwat ang senturyon, sa pagkaibig na iligtas si Pablo, ay pinigil sila sa kanilang balak, at ipinag-utos na ang mga makalangoy ay magsitalon, at mga unang magsidating sa lupa. At sa mga naiwan, ang iba'y sa mga kahoy, at ang iba namay sa mga bagay na galing sa daong. At sa ganito nangyari, na ang lahat ay nangakatakas na, ligtas hanggang sa lupa.